And let us open our Bible sa 2 Corinthians chapter 6, verse 11 hanggang 13. Sabi po, Dear Corinthians, I can tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious light. So yung pagkakalarawan, open and wide, spacious light. Sabi po, we didn't mention the smallness you feel comes from within you. Your lives aren't small, but you're living them in a small way. Verse 3, I'm speaking as plainly as I can, and with great affection, open up your lives, live openly and expansively. Amen? Yan po yung kalooban ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Na mamuhay tayo sa isang buhay na kung saan masagana, may kapayapaan, may kagalakan. Kasi nasabi po sa John chapter 10, verse 10, alam po natin lahat, sabi po, the thief coming to destroy, to steal, to kill, and to destroy. Amen? Sabi po, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Ano po ibig sabihin ng in abundance? Sabi po, to the full till it overflows. Ang Panginoon, gano'n, ano? Hindi naman sapat, kundi nag-uumapaw na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin because ang purpose po dito ay maging pagpapala tayo sa maraming nakapaligid po sa atin. Amen? Lalo-lalo na sa kanyang gawain. So yan yung buhay na nilalais ng Panginoon. That is the perfect will of God towards all of us. Nasabi po, open, spacious, wide, na uri ng pamumuhay. The God kind of life. Sabi po, di ba, tayo maraming paglalarawan na binabanggit sa Biblia. Marami tayong mga bagay, mga hayop na tinutulad tayo. So marami pong paghahambing sa bawat isa po sa atin. Pero yung pinakaalam na alam po natin na tayo po ay mga agila sa Panginoon. Amen? Di ba, very ano po yan? Alam natin yan. Nasabi po, ang mga agila, hindi po namumuhay yan sa mababang uri ng mamumuhay. Amen? They soar high. They live in the high places. Amen? Hindi po sila doon sa maaabot lang ng kaaway. Hindi po sila doon sa yung mahirap na uri ng pamumuhay. They live in high places. Yung mga eagle Christian po, they overcame. Amen? Sa lahat ng mga dumarating sa kanila, sila po ay mananagumpay. Doon sa mga mananagumpay, wala pong worry, wala pong space, wala pong lugar yung worry, yung takot, yung mga negative thoughts, wala po yan sa lugar ng mga eagle Christian. Amen? Tayo po'y lumilipad. Kapag mayroong storm na darating, sabi po, hindi po natin sinasabayan, we overcame. Noong nililiparan natin mas mataas para hindi tayo mahagip. At ang kagandahan sa mga Kristiyano na itinuturing ng agila, sabi po, lagi may pagkakataon pa sa Isaiah 40 verse, yun nga po natin, 27. Isaiah 40:27 na sa sumusunod na talata. Para na po pasok natin sa mensahe, sa kabuuan ng mensahe. But why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over by my God. Sabi po sa susunod, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. So yung Diyos daw na pinaglilingkuran natin, hindi nangihina. Amen? So kung nangihina ka, kanino makukuha ng kalakasan? Sa Kanya. Sabi po, His understanding is unsearchable. May mga bagay na nagaganap sa buhay po natin, hindi natin maunawaan, pero alam niya ng Diyos. Sa mga sumusunod po. Next verse, please. Sabi po, even the youth shall faint and weary, and the young men shall utterly fall. Next verse. But those who wait on the Lord, sabi po, but those who put their trust in the Lord, they look unto God as their resources, even as their source of blessing. Sabi po, shall renew their strength. Sabi po, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. They shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Ibig sabihin, sa ating pananampalataya, hindi tayo manghihina. Hindi tayo manunupaypay sapagkat ang Diyos ang pagkukunan at paghuhugutan natin ng ating kalakasan. At hindi na tayo mahayaan manghina. Pero dumarating yan, may mga pagkakataon na ganyan po tayo. Pero kahit man dumating sa atin yung ganung kalagayan, isipin po natin ang kalooban ng Panginoon.
to have an abundant life. Spacious, open, walang limit na pagpapala na kaya ibigay sa bawat isa sa atin ng Panginoon. So yan yung kanyang kalooban. So yan po yung mensahe ng umaga. And may tatlong puntos na po i-share sa ating pagkakahan. Pero before that, gusto kong halimbawa, halimbawa ako po ay o sino man sa atin, sa bawat isa, nagtatravel po kayo. But it's more fun in the Philippines, lalo ngayong summer, marami na naman alabas sa Facebook, nasa Palawan, minsan nasa Baguio. Pero may nagtatravel talaga. So, pinagpala ng Panginoon. Halimbawa ako po, I woke up to an airline ticket o travel agency, halimbawa, pupunta ko, gusto ko mag-travel. Siyempre, pupunta ko sa clerk, sasabihin ko, please give me a ticket. Halimbawa, gano'n ang sinabi ko, please give me a ticket. Ano po ang alam ninyong isasagot sa akin ng clerk? Di ba, sabi ko, pwede ba bigyan mo ako ng ticket? Please give me a ticket. Ano sasabihin sa akin nung hinihingihan mo? Saan po ba kayo pupunta? Di ba? Ano ba yung gusto niyong destinasyon? Di ba yun yung talagang unang tatanungin niya sa akin? Kasi hindi ko sinabi kung saan ko gusto pumunta. Eh, kung sasabihin mo, basta bigyan mo lang ako. Ano kaya ulit nang isasagot sa akin yung clerk? Siguro, minsan sasagot niya is, may budget po ba kayo para mag-travel? At magkano po ba yung pera nyo? Para yung pera nyo, sasabihin ko sa inyo yung mga lugar na pwede nyo puntahan. Amen? Yan po yung gusto kong iparating sa bawat isa sa atin. There is that destination na inihahanda sa atin ng Panginoon. Maaaring hindi maganda yung journey patungo doon. Kasi may mga problema talaga, may mga persecutions, may mga circumstances na hindi natin inaasahan pwedeng dumating. At mag-hinder at kaaway, buhay na buhay, na pwedeng pigilan tayo para marating natin yung destinasyon po natin. Pero ito na yung sinasabi ng Panginoon eh. Ang sabi niya, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. So alam niya yung plano, alam niya yung destinasyon. Kahit hindi mo sabihin, una na nag-isip ng mabuti ang Diyos para sa iyo. Noon na may inihanda siya mabuting bagay. Kaya lang the this morning, katulad nung tinatanong ng airline clerk na yun, siya sabi, how far do you want to go? Saan ba yung gusto mo maabot? In your Christian life, hanggang saan ba yung gusto mo maabot? Sa antas ng pamumuhay na meron ka ngayon, are you satisfied with the blessings that you have na sapat ng ibang pamala? O sabi ng Panginoon, openly and expansively, mamuhay tayo. How far do you want to go? At kung ano yung kayang isipin ng iyong isipan, yun yung kayang mabutin. Diba alam natin, whatever your mind can conceive, we can achieve. Basta't kaya, ngayon, wala na imposible. Basta't kaya isipin ng isipan mo, ibig sabihin, kaya yan ng tao. Kaya di ba madalas sasabi natin, kahit nga yung buwan, napuntahan na. So walang imposible. And nothing is impossible with our God. Amen? Nothing is impossible with our God. It's already done everything. It is finished, it is settled. Ang kailangan lang yun, you believe and you receive. Rest in the promises of God and rest the finished work of the Lord Jesus Christ. Yun na. You don't need to struggle on your own. Tinatanong lang niya, hanggang saan ba gusto mong maabot? At gusto ng Panginoon kasi na manghawakan tayo sa kanyang salita. So, yung pag-aaralan po natin yung mga record po ito ay kasi ng Old Testament, yung dalawa, isa po sa New Testament, concerning yung mga leprous men na pinagpahala po sila ng kagalingan ng Panginoon. Kung natin pag-aaralan. And we will relay our lives at ano po na hahango tayo ng mga aral po sa buhay po nila na gusto itulong naman sa atin ng Panginoon. Doon sa 2 Kings chapter 6 verse 24 ng 25. So, basahin po natin muna yun. 2 Kings chapter 6 verse 24 hanggang 25.
Sabi ko, and it happened after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his army and went up and besieged Samaria. And there was a great famine in Samaria, and indeed they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver and 1/4 of a cup of dough droppings for 5 shekels of silver. So gusto ko lang po makita ninyo yung larawan, yung kalagayan ng Samaria ng mga panahon po yun, na doon po ay mayroong tagutom. So lagana po ang tagutom, at minsan pati yung hari po na inaakala nila na may kakayanan, may supply, ay naubos na rin po. At minsan nga, lumapit sa kanya yung kanyang nasasakupan, tumingi ng pagpapala, sabi niya, wala akong magawa para sa iyo. Nalulungkot man yung hari, pero wala siyang magawa sapagkat siya man din nangangailangan ng supply ng pagkain. So ganyan po yung kalagayan. And doon po sa 2 Kings, so ano po tayo, pati yung bilihin po doon, nagmamahal na. Punta po tayo sa 2 Kings chapter 7 verse 3. So, lagpasan lang po natin. Hindi na po kasi kayang anahin po ng pag-isa-isa po natin. And there were 4 leprous men, sabi po, at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? So, meron ngayon mga leprous men, meron po mga ketong na lalaki, na nandun po sa outside the gate. Alam po natin, yung mga lepers po ay nandun po na outcast po sila sapagkat ang tingin sa kanila unclean, ang tingin po sa kanila marumi, so they are cast out, nandun po na hindi po sila pwedeng papasukin sa syudad. At nandun po na sa kanilang kalagayan, may sakit na sila, tapos wala pa silang makain. So parang medyo masaklap po yun. Malungkot ng kalagayan ng buhay po natin. Kung darating sa atin, wala na nga tayong makain, may sakit pa, sabay-sabay pa mga problema. Minsan ganyan, no? Dumadaan po sa atin yan. So as lepers, they were not allowed in the city. They had nothing to eat. Just as the king had nothing to eat. Pare-parehas po sila. Sabi po, ang mga leper na usap-usap sa they said one to another, why sit here until we die? Bakit hindi ko lang tayo? Hanggang sa mamatay na lang tayo, hindi ko lang tayo. Parang minsan, di ba, kapag na-use ka na doon sa kalagayan, dami mong problema, yung kahirapan, parang yung kahirapan nga minsan, marami na tumatanggap na lang, kalooban ng Panginoon yun. Tuloy natin siguro, kasi we did our very best, ginawa na natin lahat ng means, nag-effort na tayo para mabago yung sitwasyon, pero ganito pa rin, tinatanggap na lang natin na siguro yun yung kalooban ng Panginoon. Amen? Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Meron din po sa another leper po, doon po sa John chapter 5, verse 2. Doon po, alam po natin yan eh. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. So yan po, may lalaki po doon, may ketong din. At ano po na, sabi po, yung kanyang kalagayan nakakahabag din. Because for 38 years, naghihintay siya doon. Nung pinanong siya ng Panginoon, kung ano yung kanyang kalagayan, sabi niya, nandito po ako, matagal lang, 38 years na po ako nandito, pero wala akong magtumulong sa akin. Para ako po'y mailuglog doon sa pool at maranasan ko yung kagalingan. Minsan parang ganyan po tayo, parang katulad tayo, yung lalaki yun, matagal na tayo nakaranas ng problema, gusto na natin maalis ko sa ating kalagayan. Sinasabi natin, Lord, wala naman tumutulong sa akin, yung mga inaasahan ng kapatira, yung mga kamag-anak ko, wala eh. So, tinatanggap ko na lang yung kalagayan ko ngayon, mahirap, kasi ito na yata yung kalooban mo para sa akin. So, wala siyang masuligan, wala siyang mahingihan ng tulong. For 38 years,
Nandito po yung leprous mother ko, nandun po nakaupo sa tabi ng Bethesda, pool of Bethesda, na hindi nakakaranas ng kagalingan. Marami pong tao ngayon, katulad nila. Na minsan, a lot of people are sick, mayroong pinagdadaanan, yung mga may sakit, minsan, inangamin na lang, at sige, hintayin ko lang kung kailan ako, talagang wala nang magawa, wala pang bilhin ng damo, wala nang ganito, wala na raw lunas, hihintayin ko na lang. Yung iba naman yung sitwasyon nila na mahirap, ayaw nila, nasanay na sila, sanay na naman ako, after all, kaya ko na naman, eh, okay lang. Pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon na magtiis ang bawat isa po sa atin. Amen? Hindi nakalooban na naghihirap ka, umiiyak ka sa kalungkutan, sa pag-iigapis dahil o yung bang wala kayong makain, naghihirap ang inyong buhay, may sakit at karamdaman ng iyong mga anak. Nung magulo ang pagsasama sa isang pamilya, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. So kung matagal na panahon na ikaw na yun dyan, mayroong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon for us to live openly and expansively, maranasan yung fullness of His blessing sa buhay ko ng bawat isa sa atin. Meron tayong gagawin. Pastor, di ba under grace tayo, wala tayong gagawin? No, in the natural, we have to do something. Lahat yan, settled na, binayaran ng Panginoon. Pero meron ka pa rin hahambangin. No, kaya nga biniyayaan ng mga espiritual na pagpapala at nandun mo na i-equip tayo ng Panginoon para sa buhay na ito, para magamit natin. So meron tayong magagamit na. So ibig sabihin, kikilos po tayo. So meron tayong bagay na gagawin. Hindi lamang ang Panginoon. Kasi minsan, masyadong ano ito yung by grace na ang grace po, hindi po siya license sa kasalanan. Ang grace po ay yung bang pinagkakamalian natin na natanggap na tayo ng biyaya. No. Grace is also divine enablement. Kapangyarihan ng Diyos na bibigay sa iyo, kapag ibinigay sa iyo, ikaw yung gagawa, ikaw yung mahakbang. Sapagkat sa pagbinigyan ka ng divine enablement, kaya mo nang gawin, magiging mga imposibleng bagay. So ikaw ang gagawa, hindi na ang Diyos, sapagkat meron na siyang ginawa, 2,000 taon na nakakaraan. Amen? Meron na siyang ginawa, tapos na. It is finished. So it is our part na kumilos, sapagkat hindi mabababa ang Panginoon para sa iyo. Siya ang gagawa. Ito tayo. So, pero yung paggawa natin, hindi tayo mananangan sa ating sarili. It's all by the grace of God. So, diyan po yung proper application ng grace. So, minsan kasi kahit nasa leadership, may mga Bible teacher, minsan may naiwapurin po ako, may meeting kami, magre-report about the Bible study, lumano sila, yung pastor, nakakatuwa po, nung pumunta ako sa conference, sa Bible study natin, hindi po ako nakahanda. Praise God, by the grace of God, nag-flow kami. Tama naman, at least nag-flow sila. Pero sabi ko, hindi naman asa mo lang by the grace of God. You prepare. Nag-prepare ka naman ng ituturo, para pag pinipare mo ituturo, it's up to God, kapag nandun ka na, pwedeng baguhin ng Diyos, o kaya hindi mo na magamit yun, may mga revelation na nagmumuna sa'yo, pero at least you are prepared. Amen? So hindi ka lang umaasa sa grace, nandun mo na, talagang lahat iaasa mo sa grace ng Panginoon, hindi ko sabihin, pero hindi lahat, may mga part mo tayo. We prepare. Oh? At kapag nag-prepare ka, kapag nagturo ka, sabi ko, yung sinasabi mong yung nag-flow, mas higit pa doon ang kayang gawin ng Panginoon. Amen? Mas higit pa doon ang kayang gawin ng Panginoon. Baka nagkaroon ng revival doon sa Bible study nyo at kayo gagamitin sa iba pang panig ng Teresa, ng Pasig, diba? Kayo saan kayo Bible study. So, ganun po dapat. And, so dito, yung 4 lepers, they decided to do something out of their circumstances. Meron silang ginawa. So, basahin po natin doon po sa 2 Kings, chapter 7, verse 4. If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now therefore, come, let us surrender to the army of Syrians. If they keep us alive, we shall live.
And if they kill us, we shall only die. So nag-usap-usap na sila and they made the decision. Hindi tayo mananatili rito. Bakit tayo mananatili dito? Hihintayin na lang natin yung ating kamatayan. Wala na ba tayong dapat gawin? Wala ba tayong ibang pwedeng gawin paraan para hakban kaya para tayo ay mapagpala at magkaroon tayo ng pagkain? Sabi niya, kung mamamatay tayo dito, subukan na lang natin. Pumunta mo sa kampo ng kaaway. At kung patayin naman na tayo, ganun din naman eh. Saan man tayo sumuilig, sabi ko saan man tayo pumunta, mamamatay din lang tayo. At least, mamatay tayo na meron tayong ginagawa. Mamatay tayo na yung sinasabi ng Panginoon na yung nagawa po natin. Amen? So, nabili po na, they made a decision. And that is a good thing. Alam niyo po, we have also the mind of Christ in us. Nung tinanggap mo ang Panginoon, kasama dyan yung kaisipan ni Kristo na nagbibigay sa iyo ng wisdom, nagbibigay sa iyo ng knowledge, nagbibigay sa atin ng guidance. Kaya yung naisip mo nila yun, tama yun. Mas lalo na tayo kung pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Kapag meron ganitong kalagayan and we have to do something doon sa circumstance natin, sabi ko, God will give us the knowledge, the wisdom, para sabihin sa inyo kung ano yung gagawin mo, specific. Bibigyan ka niya ng instructions. Kaya lang, dapat handa ka sa pwedeng kung ano yung sabihin ng Panginoon sa iyo, yung instructions niya. Sabi nila, kung dito lang tayo, mamatay din naman tayo. So, for us to live openly and responsibly, number one point is, you make the move. You make the first move. Ayun, sabihin natin first, di ba first move is sa Panginoon na? Yes, o alisin natin yung first. You make a move. Kasi ginawa na ng Panginoon yung move niya, no? Pinayaran niya na sa krus ng Kalbaryo. Sabi po is, He has blessed us with all the spiritual blessings. Ephesians 1:3. So dito, meron siyang gustong ipagawa sa atin. You have to make a move. Hindi ilos ka. Hindi mo hahayaan na mananatili kasi sa lugar na kung saan doon ka nahihirapan. Sabi nila, they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall not die. Maganda yung reasoning nila. Ba't kasi nagdadala ka ng... So why not, sabi nila, step out. In the same word that God is telling you right now, you step out in faith. Amen? May mga panahon na masyado na tayo nananatili sa kalagayan natin na tayo ay pinagsasamantala ng kaaway. Minsan natatakot tayo humambag, nakakatakot naman talaga. Amen? Lalo na hindi mo alam kung ano ang nasa dakong paroon. Pero alam niyo po, sinasabi ng Panginoon, step out in faith. Ano man yung pwedeng gawin at lalo kaaway sa'yo, I will take care of them. Ako bahala. Kaya lang, hindi sa makakilos hanggat hindi tayo humahakbang. Amen? And laging patutuo yan, patutuo ng church, patutuo ng mga satellites po natin, yung Wednesday na, ulit, pinapatutuo yung mga activities and yung plan ng Panginoon para sa kanilang satellite po natin sa Napito, walang tangan, pero sabi nga, ganun talaga eh. Minsan, kahit sa leadership, kahit sa ministry, ako, naranasan ko rin, minsan, meron ka ipopropose, because ito yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, tapos sasabihin mo sa leaders, minsan i-oppose, sasabihin, hey, wala naman tayong kakayanan, wala naman tayong hapang tayo, ang kailangan ko humagbang. Nung ganun din naman, mas masama yung wala kang ginawa doon sa kalagayan mo. So, step out in faith. So sila, humagbang sila. And God wants believer who takes challenge. Amen? Gusto ng Diyos yung mga mananampalataya na gusto ng challenge. Yung hindi natatakot humagbang kahit ano ba sa dako pa rin. Because yung bang kahit na minsan may takot ka sa kinabukasan kung ano mangyari, the one who holds our future is faithful and true to His promises. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. He is faithful. At kapag yan, buhay sa iyo, buhay si Jesus sa atin, alam mo siya ay faithful, kahit ano man ang kaya.
sapagkat may pagpapala doon sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. God wants us to enjoy life in every way possible. And the question this morning is how far do you want to go? Hanggang saan? Hanggang doon lang ba sa kalagayan mo ngayon? O nilalagay ng Panginoon, marami pa akong plano para sa iyo. So kung mahahakbang ka, maranasan mo yan. Kung hindi, hindi. Kahapon, nasa ano po kami? Nasa Jesus Fest. Lahat ng pastors may green bag. May pagkain. Yung ibang pastor, naiiyak muna. Kasi may nalagay pa rin yan. Pastor, parang naman tayong nililimusan. Meron ba pa rin eh. Lalo na yung mga pastors sa province and sa ano. Naiiyak muna. Pero kami alam namin para sa amin. Kaya namin muna kami na pastor yung mga staff. Pumunta kami, hindi. At alam niyo yung binayad namin sa conference, mas mahal pa po yung halaga ng libro, mga gift sa amin. Yun yung blessing. Eh kung hindi kami pumunta lang, hindi kami makakain ng panaga, hindi namin matatanggap yung libro, may hiya ka na naman, we will not make a move. Oo, kahit ganyan. Gusto ng Panginoon laging hakbang at ang hakbang natin pasulong. Amen? Huwag pa atras. Pasulong lagi. In advance. So, dito po sa 2 Kings chapter 7 verse 5, as they rose up in the twilight to go into the camp of the Syrians, and when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Nung humakbang po sila, kasi doon sa pupunta nila sa kampo ng kaaway po yun. So ang isip nila, agad, takot. Kasi takot na nandun yung kaaway, nandun yung kampo ng kaaway. So eventually, pag pumunta ka doon, para ka nagpakamatay. Parang inilagay yung sarili mo sa kapahamakan. Pero, they step out in faith. Step out in faith, at nandun po na, pumunta po sila. Pagdating nila doon, wala na yung kaaway. Kasi habang naglalakad sila patungo doon, gumawa ng himala ang Diyos, nag-operate ang kapangyarihan ng Panginoon, na nung habang humahambang sila, narinig ng mga Syrians, yung maraming yabang na kabayo, pero aapat lang naman yung ketowin ba? Diba? Naglalakad silang ganun, narinig nila ng yabang. Kaya natakot po, yung kanilang kaaway, umalis na lang. Teka, baka nagsama-sama na yung kalaban natin, yung ibang bayan nagsama-sama na para gigmahin tayo. Naku, tawag na halikan. Alis na lang tayo. At nang naiwan mo doon ay yung mga ketowin. And they enjoy the blessings. Amen?